Nais nating patunayan na meron tayong kakayanan, meron tayong kaalaman. Kapag tayo nagtatayo ng ating sariling kaharian, o di kaya ang ministeryo ay ginagawa nating ika nga ay to get bread and butter or to gain popularity. Yung para lamang maging popular. So kapag po ganito ang ating paraan ng paglilingkod, sabi ng salita ng Panginoon, ito po ay masusunod. What will perish is wisdom in all of its human form. Pangalawa, valuable and permanent. Nananatili. Gold, silver, and precious stones. The imperishable materials are those actions, attitudes, and doctrines compatible with the gospel of Jesus Christ and Him crucified. So, kapag po ginawa natin ang isang ministeryo dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon, sa desire ng ating puso na maligtas ang ibang tao, o di kaya to equip and establish the believers to give glory to Jesus Christ, ito po ang mga paglilingkod na hindi ho masusunod. Mga kapatid, attitudes of leaders who gain members because of strife is work, not the worker, will be tested. Hindi po yung worker, na kapag dumaan yung worker, dahil hindi po yung worker ang susunugin. Actually, hindi naman po literal na apoy. Kasi wala naman yung apoy na pwedeng magsunog ng ating ginawa. Hindi ko po alam kung anong apoy, pero hindi ho apoy na, ang apoy hindi kayang sunugin ang anumang relihiyon. Ang apoy na hindi kayang sunugin ang laman ng ating mga puso. Which is, ang Panginoon lamang po nakakaalam ng ating mga puso. Sabi ng verse 13, His works will be tested. And the fire is not to purify the believer, but to judge his work to see whether it is made of quality material or not. Sabi po ng verse 14, kung titignan ninyo inyong salita, yung mga Biblia, ano po ang unang salita dyan? Kung. Pare-pareho po ba tayo? If. It means there's a condition. So after ng lahat ng ito, naglingkod ka sa Panginoon at pagkatapos dumaan sa apoy, sa banda-bandang panahon, hindi po natin alam kung kailan dadating ng Panginoon. Pero sabi rito, mahayag ito sa pagdating ng Panginoon, at if what he has built survives, he will receive his reward. Kung manatili ang kanyang ginawa, sabi ng salita ng Panginoon, tatanggap siya ng kunting pala. Tanong sa atin, may matira kaya? Tumarap po tayo sa Panginoon at pararaanin sa apoy ang ating mga ginawa. Mananatili ko kaya o matatalpog? Masusunod? Ano po ang challenge sa atin ngayong umaga? We need to be careful in choosing our materials. Maging maingat po tayo mga kapatid. Alala ko po yung isang istorya, hindi ko po alam kung narinig na ninyo ito, na mayroong tatlong magkakaibigan na kung saan ay nagpunta po sa isang kagubatan para maghanap ng kayamanan. At sa kanilang paglalakad, nakakita sila ng isang matandang lalaki. Sabi po ng matandang lalaki, mga kabataan, kapag kayo ay napadaan sa isang sapa, dumampot kayo ng bato, subalit huwag niyong titingnan. So yun ang kanyang sinabi. At itong tatlong magkakaibigang ito ay tumuloy sa kanilang paglalakad, na daladalan nila yung sinabi ng matanda na dadampot ng bato, kung maaari yung mas malaki ang inyong kukunin. Yung pinakamalaki na kaya niyong dalhin ang inyong kukunin. At pagdating sa sapa ay inabot po sila ng gabi. At pagdating po doon ay dumampot sila. At ang kanilang dahilan ay malayo pa ang lalakbayin. So ginawa nila yung pinakamaliit ang kanila inuhati, gigisa po sila. At sabi ng matanda, huwag titingnan. So hindi nila tinignan, nilagay nila sa kanilang lalagyan. Pagkatapos,
tuloy sila sa paglalakbay hanggang kinabukasan, naalala nila yung bato na pinakuha ng matanda. At nung kanilang kunin sa kanilang lalagyan, mga precious stones ang kanilang nakuha. Ang naibulalas nila, sayang. May kaugnayan po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang pagsisisiyo ay nasa ulo. Yun bang pwede mo sabihin na pwede lang ibalik ang nakaraan? Ginawa ko ang lahat para sa Panginoon. Mga kapatid, bawat araw ko na binibigay sa atin ng Diyos ay pagkakataon upang paglingkuran natin ang Panginoon. Handa po ba kayo maglingkod sa Panginoon? O pinasasawaan mo natin ha? Iyan na naman. Mga kapatid, ang Panginoon po ay nasa huli. In conclusion, there are two important reminders about our Christian service today. Upunin muna. Our service must be founded in Christ. Tama po ba ang pundasyon ng inyong paglilingkod sa Panginoon? Mga kapatid, gaya po ng aking sinabi, ang ating pong pinag-aralan, hindi ikaw ay para maligtas ay gagawa ng mabuti. Ang ating pong pinag-aralan ay dahil ligtas ka na, kaya ka gumagawa ng mabuti. Hindi ususunugin o hindi paladaanin sa apoy. Pagka dumaan ho doon ay hindi ka Kristiyano, laglag ka. Hindi ho ganon. Ito ay Kristiyano ka na at pagkatapos dadaan ka roon, kaya nga sabi ko nung last verse, ano roon? At kung masunog, ano mangyayari? Ligtas naman siya. Ang problema lamang ay talagang parang nagdaan sa apoy. Ngayon mga kapatid, nandun ka na rin naman sa langit, ayusin mo na. Di po ba? Ganda rin naman ang punta mo, gawin mo na ang pinakamainam na kaya mong gawin. Parang ganito, ikaw rin naman ay magtatapos ng pag-aaral, ibigay mo na ang pinakamabuti mong kayang ibigay. Kung kaya mo maging summa cum laude, well, magandang goal sa buhay. Kung kaya mo na maging pinakamahusay sa iyong trabaho, gawin mo na. Bakit? Kasi yun din naman ang iyong pupuntahan. Ganun din po sa atin mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gawin mo na ang pinakamainam para sa Diyos. Ang dapat nating pundasyon ay na kay Kristo. At pangalawang paalala, ang ating pong paglilingkod ay susuriin, susubukin, o magkita ng apoy. Mga kapatid, may matitirang bumaya pagka pinadaan sa apoy ang ating mga ginawa. Nakakaintindihan mo sa final. Kaya po, sabi ng salita ng Panginoon, 1 Corinthians 15:58, sabay nga po tayo, hindi begin. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitina, magpasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyo, hindi nasasayang ang magpapagod para sa Kanya. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon.